Sa nagpapatuloy ng mga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ng isa pang mataas na opisyal ng NBI ang nauna ng argumento ng prosekusyon sa ika-4 na araw po yan ng paglilitis. Kaugnay pa rin sa umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte. Si Patrick Gupo sa detalye. Iprinisenta ng House Prosecution Panel sa ika-4 na araw ng impeachment trial si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotoc bilang ikalawang testigo para sa Article 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Siya ay naging chief ng Cybercrime Division ng NBI na nag-imbestiga sa mga press conference si VP Sara noong 2024. Unang sumalang si Senior Agent John Marcalilong sa impeachment court para patunayan authentic ang mga video at digital evidence tungkol sa pagbabanta ng ikalawang Pangulo kay President Marcos Jr. Si Lotoc naman ang nagpaliwanag kung paano isinagawa ng NBI ang investigation. Inilatag rin niya kung bakit may probable cause para sa 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition. Ayon kay Lotoc, nagsimula ang kanilang investigation noong November 23, 2024 na siyang araw mismo ng online press conference si VP Sara matapos siyang atasan noon ni dating NBI Director Jaime Santiago. Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials. Inatasan din ni Lotoc ang kanyang team na sundin ang 4 phases ng cybercrime investigation. In the analysis, we established the intent, the motive, the capability of the Vice President to carry out the threats he mentioned, as well as we proceeded to identify the individuals present in that press conference on November 23, 2024. Bilang bahagi ng investigation, naglabas din ng NBI ng subpoena ad testificandum para sa bise. We issued subpoena ad testificandum to the Vice President herself to shed light in the investigation we are conducting, sir. Ngunit ayon kay Lotoc, hindi personal dumalo ang Vice Presidente at sa halip ay nagpadala ng kanyang abogado. Bilang bahagi ng presentation ng evidences, muling ipinalabas sa impeachment court ang mga video ng mga online press conference ni VP Duterte noong October 18 at November 23, 2024. Kabilang sa mga ipinalabas sa mga pahayag ng Vice Presidente at ang kanyang mga pagbumura laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binusisi rin si Lotoc ng mga senator judges. Tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung nagpatuloy ba ang NBI sa paghahanap sa umano'y taong kinausap ng Vice Presidente. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi yung katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong... If the second highest official of the land, sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan. At yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious. Nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente. Sa cross-examination, question ng depensa sa pamamagitan ni Atty. Mark Venluan ang umano'y pagkakaiba ng mga petsa sa ilang NBI documents na isinumite bilang ebidensya. Paulit-ulit namang tumuto ng House Prosecution sa linya ng pagtatanong habang sinabi ni Lotoc na hindi siya nag-revise sa mga document at wala siyang kaalaman sa mga pagbabagong ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.